Nagulat ang maraming estudyanteng Chinese sa Estados Unidos matapos bigla ang kanselahin ng US Department of Homeland Security ang kanilang visa nang walang babala at walang malinaw na paliwanag. Noong nakaraang buwan, isang graduate student mula sa University of California, Berkeley ang nakatanggap ng email mula sa opisina ng international students. Ayon sa email, nawalan na raw siya ng legal na katayuan sa bansa. Tinerminate ang kanyang Student and Exchange Visitor Information System record at ang nakasaad na dahilan ay status violation. Pero hindi malinaw kung anong paglabag ang tinutukoy. Lalong masakit para sa estudyanteng ito dahil malapit na siyang magtapos. Nasa kalagitnaan pa lang siya ng pagsulat ng thesis. Sa parehong araw, 6 na estudyante sa Stanford University ang hindi na rin makagamit ng kanilang campus ID. Akala ng iba'y system error lang. Pero matapos imbestigahan ng universidad, lumabas na kinansela na rin ang kanilang visa records. Ayon sa Stanford International Center, hindi sila nakatanggap ng anumang abiso mula sa gobyerno bago ito nangyari. Agad nilang tinulungan ang mga estudyanteng maayos na makaalis sa bansa sa loob ng 72 oras upang makaiwas sa mas malalang problema sa imigrasyon. May isang magulang na naglabas ng saloobin online. Ang anak daw niya ay nakapagbayad na ng tuition sa nakalipas na 3 taon. Pero sa loob lang ng 3 araw, kailangan na nilang umuwi. Ayon sa isang education group na NAFSA, hindi lang ito mga isolated cases. Sa ngayon, sobrang daming internasyonal na estudyante na, marami sa kanila ay Chinese, ang nawalan ng visa. Karamihan ay nag-aaral sa mga larangan tulad ng science, engineering, at computer technology o kaya ay tumatanggap ng pondo mula sa gobyerno ng China. Pero ang tanong ng marami, bakit biglaan? Ayon sa mga eksperto, may 3 posibleng dahilan. Una, kung may criminal record ang estudyante. Ikalawa, kung nasangkot sa mga sensitibong protesta gaya ng pro-Palestinian rallies. At ikatlo, ang pinakamalabo, dahilan na hindi ibinubunyag pero pinaghihinalaang may kinalaman sa pambansang seguridad. Sinasabing sinusuri na rin ng US ang social media ng mga estudyante, tinitingnan kung may mga pahayag na pro-Communist Party o kontra sa US. Matagal nang may tensyon sa pagitan ng US at China, lalo na sa larangan ng teknolohiya. Noong nakaraang administrasyon pa ni dating Pangulong Trump, may mga patakaran na laban sa mga estudyanteng pinaghihinalaang konektado sa militar ng China. Pero ngayon, tila mas lumalala pa ang sitwasyon. Sa China naman, umiinit din ang damdamin ng publiko. Marami ang nananawagan ng boycott laban sa mga American brands tulad ng KFC, Starbucks, at iba pa. Sa social media, lumalaganap ang mensahe ng pagkakaisa. Suportahan ang mga lokal na produkto at palakasin ang sariling industriya bilang tugon sa mga hakbang ng US. Sa gitna ng lahat ng ito, maraming estudyante ang naiipit. Ang iba ay inosente, tahimik na nag-aaral, at walang kinalaman sa politika. Pero ngayon ay kailangang magmadaling umalis, magpaalam, at iwan ang mga pangarap. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China, isa pang seryosong usapin ang lumulutang, posibleng ipa-deport ng US ang humigit kumulang 40,000 Chinese nationals na kasalukuyang naninirahan sa bansa ng iligal. Ayon sa mga ulat, tinututukan ngayon ng US government ang mga Chinese overstayers bilang bahagi ng mas pinaigting na kampanya kontra espiya at panloob na banta sa seguridad. Base sa datos, may tinatayang 370,000 Chinese nationals na nananatili sa Estados Unidos kahit tapos na ang bisa ng kanilang visa. Sa bilang na ito, nasa 39,000 hanggang 40,000 katao na ang may nakabinbing deportation orders. Ang mensahe mula sa US ay malinaw. Ang mga dayuhang lumalabag sa immigration laws ay dapat umalis, lalo na kung may posibleng koneksyon sa Chinese Communist Party, CCP. Ayon sa ilang opisyal ng seguridad sa US, isa sa mga pangunahing dahilan ng mas mahigpit na pagbusisi sa mga Chinese nationals ay ang pangamba
na maaaring may mga ahente ng China na nagpapanggap bilang ordinaryong estudyante o manggagawa. Ipinahayag ng ilang intelligence agencies na ginagamit umano ng CCP ang mga akademikong palitan at iba pang uri ng migration upang makakalap ng sensitibong teknolohiya o impormasyon na maaaring gamitin sa espiya. Bilang bahagi ng mas mahigpit na pulisiya, pinoproseso na rin ng Department of Homeland Security at Immigration and Customs Enforcement, ICE, ang pagpapataw ng mabigat na multa sa mga lalabag at posible ring kumpiskahin ang kanilang mga ari-arian kung hindi sila makabayad. Naglabas ng matitinding pahayag ang Ministry of Defense ng China laban sa gobyerno ng Taiwan na tinawag nitong mapanganib at walang ingat ang pag-asa nito sa suporta ng Estados Unidos para sa kalayaan ng Taiwan. Sa isang seryosong babala, tinawag ng China ang gobyerno ng Taiwan na parang mantis na sinusubukang pigilan ang isang chariot na anilay tuluyang magdadala ng kapahamakan sa sarili nito. Ilang araw matapos nito, sumunod naman ang Ministry of Foreign Affairs ng China sa pagbibitiw ng mga agresibong komento hindi lamang sa Taiwan kundi pati na rin sa Amerika. Ang mainit na usapan ay lalo pang tumindi nang sobrang pataasin ng presidente ng Amerika na si Donald Trump ang buwis sa mga produktong galing China. Bilang tugon, nagpataw din ang China ng mga bagong buwis sa ilang produktong agrikultural mula US at naglagay ng limitasyon sa pag-export at pamumuhunan ng 25 kumpanyang Amerikano. Sumagot agad ang Estados Unidos sa pamamagitan ni Defense Secretary Pete Hegseth na nagsabing hindi nila hinahangad ang digmaan ngunit patuloy nilang pinalalakas ang militar para mapanatili ang kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Ayon sa kanya, ang sinumang nagnanais ng kapayapaan ay dapat maghanda para sa digmaan. Ngunit sa biglang pagbabago ng tono, kinabukasan ay tila umatras ang panig ng China. Sa isang press briefing, sinabi ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs na hindi sila sang-ayon sa paglalim ng tensyong ideolohikal. Idiniin nila na anumang uri ng digmaan, mainit, malamig o pang-ekonomiya ay hindi dapat isinusulong. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong pagbabago ay patunay na talagang natatakot pa rin ang China sa Amerika. Alam ng kanilang mga opisyal sa depensa na malaki ang agwat ng lakas militar ng China kumpara sa Estados Unidos, lalo na sa larangan ng himpapawid. Sa teknolohiya ng eroplano, halos hindi maikukumpara ang mga fighter jet ng China tulad ng J-20 at J-35 sa mga F-22 at F-35 ng US. Ang stealth technology ng Amerika ay napakalayo na sa abot ng China at sinasabing ang mga eroplano ng US ay nakakapasok pa sa airspace ng China nang hindi namamalayan. Sa aspeto naman ng missiles, ang PL-15 ng China ay sinasabing may 300 kilometro na range, ngunit batay sa tunay na pagsusuri, epektibo lamang ito sa mas malapit na distansya at sa mga target na mabagal at hindi kumikilos. Sa kabilang banda, ang bagong AIM-25 missile ng US ay may mas mataas na posibilidad na tumama dahil sa mas advanced na guidance system. Pagdating naman sa puwersang pandagat, bagamat mas marami ang bilang ng barko ng China, mas mabigat at mas mahusay pa rin ang mga barko ng US Navy. Ang US ay mayroong 11 aircraft carrier battle groups, habang 3 pa lamang ang sa China at hindi pa lahat ay handang lumaban. Sa posibleng labanan sa Taiwan Strait, may plano ang US na magbagsak ng daan-daang missile gamit ang mga eroplano sa layong 1,000 kilometro mula sa strait, kaya't hindi man lang makakalapit ang mga barko ng China sa isla. Ang inaasahang puwersa ng China para sa paglusob sa Taiwan ay nasa 72,000 sundalo mula sa 12 brigada. Subalit kakailanganin nila ng sapat na suporta sa himpapawid at dagat na wala pa silang kakayahang ganap na matamo. Habang patuloy ang pagyayabang ng propaganda ng China tungkol sa kanilang lakas militar, iba ang sinasabi ng realidad. Maraming eksperto ang naniniwalang sa isang tunay na labanan,
madaling mapipinsala ang militar ng China. Ang Estados Unidos ay handa, may teknolohiyang mas advanced at may kakayahang magtanggol at umatake sa anumang bahagi ng mundo. Sa harap ng mga patuloy na banta, nananatiling alerto ang mga bansa sa rehiyon. Ang hamon ngayon ay kung paano mapanatili ang kapayapaan sa kabila ng umiinit na tensyon.